Kontrolado din ba ng Diyos kung sino mananalo sa eleksyon kahit na masamang tao, corrupt, at yung iba mabubuti, yung iba masasama? Kontrolado ba ng Diyos lahat ng yon kung sino exactly yung magiging leader ng bansa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So sa seminary po, pinag-uusapan namin yung salitang compatibilism. From the word compatible. Now, meron po kasing dalawang katuruan sa Bible na ang hirap unawain. Unang-una po yung God is in control. Pangalawa, kung God is in control, tayo bang mga tao, meron ba tayong freedom? May kalayaan ba tayo? Meron bang mga real human choices? O tayo yung mga robot lang? No? So, yung compatibilism, ito po yung katuruan na nagsasabing parehong compatible. No? They're working together. Yung human responsibility tsaka yung God's sovereignty. Yung pagiging makapangyarihan ng Diyos at the same time yung tao responsible sa kanilang mga action. Now, sabi po sa Proverbs, chapter 21, verse 1, tingnan po natin kung gaano ka makapangyarihan yung Diyos, how sovereign our God is. Sabi dito, in the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that He channels towards all who please Him. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. So, para bang lumalabas na yung hari, walang sariling isip, kontrolado ng Diyos, at ibinabaling ng Diyos yung isip ng isang hari kung saan niya naisin. Para bang lumalabas, robot lang tayo. Now, dito po sa devotion natin na ito, i-affirm po natin na God is sovereign. At the same time, we are free. Malaya tayong pumili kung ano ang naisin natin. Malaya tayong gumawa ng kasalanan kung gusto natin. Pero at the same time, God is in control. Ito po yung una nating teaching ngayong araw. Number 1, God is in control over human will and powers. Ang Diyos po, siya ang may control over human will and powers. Pag sinabing will, ito yung will natin, yung kalayaan nating pumili, kung tama at mali, no, nakakapili tayo. Gusto mong pumatay, sige, pumatay ka. Kung gusto mong gumawa ng mabuti, sige, gumawa ka ng mabuti. At the same time, yung powers. Gusto mong maging politiko, gusto mong maging CEO, gusto mong maging presidente, gusto mong maging janitor. Pili ka, no? Merong kanya-kanyang authority na gustong makamtan. Bagamat ang tao, merong mga sarili niyang kagustuhan at pagpili, God is still in control. No, dalawa po 'yan, parang ang hirap i-reconcile, ang hirap, paglapatin. Pero ang Biblia po ina-affirm po pareho. So, that's number 1, God is in control over human will and powers. Maraming po tayong mga verses na aralin, so bilisan lang po natin ito para makuha natin agad ng buo. Number 2, humans are fully responsible for their choices. Yung mga tao po, bagamat God is in control, hindi naman to the point na para na lang tayong mga robot na wala na tayong isip, wala na tayong puso, gumagalaw lang tayo paano tayo program ng Diyos. Hindi po ganon. Yung mga choices natin, yung mga pagpili natin, totoo yun. Kaya nga merong judgment day eh. Kaya nga pagharap mo sa Diyos, huhukuman ka ng Diyos according to your own actions, according to your own decisions. Kasi sa harapan ng Diyos, totoo yung mga decisions natin. Hindi yun kinontrol tayo to the point na para tayong mga robot. So, God is in control over human will and powers, but not to the point na para na tayong mga robot at wala na tayong kalayaan. Because humans are fully responsible for their choices. Kalayaan mong pumatay, no? Kung gusto mong pumatay, sige, galit ka sa isang tao. Ginawa mo yung krimen na iyon. Responsable ka doon. Mananagot ka sa Diyos. Nanalo ka sa eleksyon. Pinili mo yun. Nanalo ka. Now, kung anong gagawin mo doon, responsable ka sa harapan ng Diyos. Pangatlo po, the Bible affirm both statements. Ibig sabihin, sa Bible, hindi contradictory yung dalawa na yon. Na God is in control, He controls even the hearts of kings. Siya yung nagdadirect kung saan ibabaling yun. But at the same time, yung mga tao, they are responsible for their own actions. Meron silang freedom. So, the Bible affirm both statements. Hindi siya contradictory sa Bible. Now, tingnan po natin yung ilan mga verses sa Biblia. Proverbs 16:9. Sabi po rito, in their hearts, humans plan their course,
but the Lord establishes their steps. Ang tao ang nagbabalak. So, merong kalayaang magbalak. Mabuting balakin yan, masamang balakin. Yung taong nagbabalak. Gusto mong tumakbo sa politika. Ngayon, eleksyon, no? Hot na hot yung topic ng mga kampanya. So, mga tao nagbabalak. Ang tanong, mananalo ka ba? Ang sabi sa Biblia, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ibig sabihin, hanggang balak lang yung tao. You can do something. Pero yung approval sa Panginoon, kahit masama ka pang tao, tumatakbo ka, no? Ang intention mo lang magnakaw. Maraming mababait na politiko, okay? Meron ding masasama. Kung ang intention mo mabuti, well and good. Kung ang intention mo masama, ang pagpapatupad noon, ang nagdidesisyon pa rin kung sino mananalo, ang Diyos pa rin. Ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So, tayong mga tao, we can make plans. Pero ang Diyos, yung nagpapatupad kung aaprobahan ng Diyos kung mananalo ka o hindi. So, ang daming application po nito sa ating mga buhay. No? We can make plans in terms of business, in terms of who to marry, sino papakasalan mo, saan kayo titira. Pero tandaan mo, kapatid, ang Diyos ang nagpapatupad. Kaya napakahalaga na lahat ng mga plano natin, sinasangguni natin sa Diyos. Lord, this is my plan. Kayo pong pumili kung anong ipapatupad dyan. No? Kaya pag under the sovereignty of God, nagpapakumbaba tayo, nagiging humble tayo sa harapan ng Diyos. Kasi bagamat meron tayong freedom of will, meron tayong kalayaan, yung Diyos pa rin ang may final say. Sabi po rito, Proverbs 21 verse 1, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Dito naman po sa Daniel chapter 2 verse 21, He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, palit-palit ng administrasyon. Ang Diyos yung may control noon. Naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Administration 1, papalitan ng Administration 2. Si Lord ang may makapangyarihan doon sa lahat ng yon. Nangyayari yon hindi labas sa kapangyarihan ng Diyos, kundi under the sovereignty of God. Magbigay po ako ng example dito, no? He deposes kings and raises up others. Sabi po dito sa Exodus chapter 9 verse 16. Ito po si Pharaoh. Kaya po si Pharaoh naging hari ng Egypt kasi pinili ng Diyos na ipanganak siya. At pinili ng Diyos na maging hari talaga siya ng Egypt. So sabi dito, but I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth. Si Pharaoh po, masamang hari ito. Hinayaan ng Diyos na maging hari. Kumbaga, dinetermine, pinili ng Diyos na maging hari. Pinagmatigas ng Diyos yung puso niya. In the first place, kasi makasalanan talaga siya. At Diyos yung tingin niya sa sarili niya. Ang ginawa ng tunay na Diyos, pinagmatigas lalo yung puso niya para pakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa mga taga-Ehipto at sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng pagpaparusa sa Ehipto. So, isipin niyo po, pati yung masamang hari na naging hari dahil sa kalooban ng Panginoon. Jeremiah 27:6, Now I will give all your countries into the hands of my servant Nebuchadnezzar, king of Babylon. Pati yung si Nebuchadnezzar, puppet lang ng Diyos. Masamang hari, sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan, pero sa harapan ng Diyos, puppet lang kita. Kaya ka naging hari because it happened under the sovereignty of God, under the power of God. Hindi ka magiging hari kung hindi pinayagan ng Diyos. Dito po sa Isaiah 45:1, This is what the Lord says to His anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold to subdue nations before him, and to strip kings of their armors, to open doors before him, so that gates will not be shut. Si Cyrus naman po, pinili na ng Diyos para lupigin naman yung mga Babylonians. So si Nebuchadnezzar, hari ng Babylon, pinalitan ng Medo-Persia, pinalitan ng Greek Empire, pinalitan ng Roman Empire. Tapos pinanganak na si Jesus. Lahat ng yon, mga pagpapalit-palit ng mga empires, pagpapalit-palit ng mga kings, pagpapalit-palit ng mga administration, nangyayari yon under the sovereign power and control of God. Ibig sabihin ba, wala na tayong kalayaan? Lahat ng mga kings na yon malalaya. At ginagamit ng Diyos kahit mga puso't isipan nila para ma-accomplish ng Diyos yung kanyang mga layunin. So, ina-affirm ng Biblia, God is in control over human will and powers. Humans are fully responsible for their choices. And the Bible affirm both statements.
Kaya nakakatakot po na may power ka, tapos gagamitin mo sa kasamaan. Kasi ginagawa natin yon using our evil thoughts, evil intent, at merong judgment day, may kaparasahan. Kagaya nung istorya ni Pharaoh. Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Number 1, trust in God's sovereign plan. Na meron kang kamag-anak, malapit na malapit sa'yo, no? Nabangga. Hindi po aksidente yun. May plano ang Diyos. God is sovereign. He is in control. Hindi nagulat ang Diyos na nabangga yung mahal mo sa buhay. Hindi aksidente sa Diyos na, sa atin kasi aksidente yung term natin eh. Pero pag nagkasakit yung isang tao, bigla na lang namatay, may nangyaring masama, lahat ng yun nangyayari yun under the sovereignty of God. Kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan. Lord, hinayaan yung mangyari ito, tatanggapin ko ito. Magpapakumbaba ako sa inyo. I will put my trust in your sovereign plan. Meron kayong magandang plano. Kung paano sa panahon ni Joseph, may masamang plano yung mga kapatid niya at ibinenta siya bilang alipin napunta siya sa Ehipto. Masamang plano yun eh. Responsible yung tao dun sa kasamaan na yun. Pero yung Diyos, merong magandang plano sa kabila ng masamang plano ng mga tao. At si Joseph, inangat niya. Naging isa sa pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. So yung plano ng Diyos, maganda eh. And we have to put our trust in God's sovereign plan. Number 2 po, take full responsibility for your actions. Hindi po ibig sabihin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Wala na tayong, parang nakaasa na tayo wala na tayong gagawin. Lord, ikaw na bahala, ikaw naman ang sovereign, ikaw lang may control ng lahat eh. Tayong mga tao, ginawa tayo ng Diyos to take full responsibility for our own actions. Nilikha tayo ng Diyos na malaya. Kaya kung anong nangyayari sa buhay natin, responsibilidad natin yon. Kung nagpatamad-tamad tayo sa buhay, hindi tayo naging successful, responsibilidad natin yon. Hindi natin pwedeng sisihin yung Diyos. Now, ang maganda po sa ating pananampalataya, bagamat naniniwala tayo na God is sovereign, He is in control. Kapag ginagawa natin yung pinakamainam, yung best, we are responsible, we are good stewards before God. Yung mga actions na yun din yung bless ng Diyos under His sovereignty, under His power, under His control. Tandaan natin, we are free. God is sovereign, we are free. Parang dalawang gear po yan. They're working together. So, trust in God's sovereign plan, take full responsibility for our own actions. And number 3, do your best as if everything depends on you. Pag tayo nagtrabaho, kumilos, talagang excelente, we're doing our best. Ngayong araw, marami tayong mga activities, marami tayong gagawin, pupunta sa trabaho, magluluto, ang daming mga gagawin. Lahat tayo for sure. Now, gawin natin yung pinakamainam as if everything depends on us. Pero in reality, nananalangin tayo at dumedepende tayo sa Diyos. Lord, everything depends on you. Pero pagdating sa action ko, I will do my best. Kasi po, ino-honor ng Diyos yung ginagawa natin. Lalo na, sumasamba tayo sa Panginoon. Lord, this is my act of worship. I will do my best. This is my worship. This is my act of worship. This is my way to honor you. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of doing our best while trusting that God is in control? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Now, naglalagay po ako dito ng mga Bible verses. Basahin nyo po, para mas lumalim po yung ating pagkakaunawa dito sa topic natin. May mga verses po ako na hindi na binabanggit kasi ang dami ng mga verses na ito. Now, pag nagde-devotion po kayo, isama nyo po sa devotion rin yan, kung mamarapatin ninyo at meron kayong time, inihipo kayo ng Panginoon na basahin lahat ito, basahin po natin. Now, para po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Heavenly Father, thank you for being in control of all things. Nothing happens outside of your will. I trust that your plans are always good. Help me to rest in your sovereignty
while taking full responsibility for my actions. Guide me to always do my best as my act of worship. Give me wisdom to make the right decisions and strength to do my best in every situation. May I work as if everything depends on me, yet trust you because everything depends on you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.